is another video. Hindi ako makapag-isip ng gagawin kong video or content. Pero may nakita kong video sa aking FYP or aking wall sa YouTube habang may chinecheck ako. Kay Mr. Pugong Biyahero. May batang umuwi dahil baka na homesick. Or minsan, bata is bata. Kasi magkakaiba naman tayo ng isip eh. Bata man or matanda. Pero yung pinag-uusapan nilang yung comment ng lalo yung mga matatanda is below the belt na. Ito lang po ang masasabi ko. Intindihin na lang po natin ang isa't isa. Alam nyo ba kung bakit nakakapag-comment ang matanda? Nakakapag-sabi ng masama? Comparing complain? Sa bata mismo? Reality. Ganun din po kasi ang energy nila. So, ibig sabihin, kung yung batang yun, bata mismo siya, bakit niya nasasabi yung ganun mismo sa bata? Level. Ka-level niya po. I mean, not in a negative way, but ganun po ang level ng energy niya. Kung ako nagsabi ng wala kang utang na loob, hindi mo man lang inisip yung hirap ng buhay niyo, alam ko ba, ano ba yung word na yun? Ang akala ko yun. Ang akala ko ba, gusto mo mag-aral? Sinasabi ng matanda yun, di ba? Minsan, hindi po ganun actually ang advice sa isang bata. Kasi nagiging bata rin po kayo. Ipaunawa nyo ng mabuti. Kahit galit po kayo. Mahirap maging mature, di ba? Pero, maiintindihan din natin kung anong, once na inopen po natin ang yun din ang lagi kong sinasabi na i-open po natin ang sarili natin sa spirituality. Intindihin, katulad sa verse, basahin po natin, intindihin natin through our knowledge with our soul. Pag hindi kayang intindihin, mag-pray and ask for the guidance of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is God. Yun lang ang masasabi ko doon. So, intindihan din po din natin na may levels po talaga ng knowledge and intelligence. Walang, itatak po natin sa utak po natin na walang tanga, walang bubo, actually, oo. Hindi totoo yung may tanga, may bubo. Nasa level lang po yun ng acknowledgement, knowledge, intelligence. Kasi meron din po kung bakit sinasabi natin yung nagiging bubo or tanga ang isa. Dahil sa stress, depression, and anxiety. Dahil sa kanilang traumas and pains. I-try mo kaya mag-isip ng na-stress ka, na-depress ka, na anxiety ka. At lalo hindi mo pa naintindihan ang sarili mo. Parang ganun din ang pagiging malignant and covert narcissist. Kaya sabi ko, yung energy ng nasa malignant and covert narcissist is bata pa. Kasi ginagawa naman talaga ng bata yung mag-complain, mag-compare na negative. Pero iba din naman yung healthy comparing and comparing and complain. The maturity part. Pag pinagalitan din tayo, pakinggan natin. Kailangan nating educate ourselves na at ipa-consider sa ating sarili na may dahilan lahat. May sitwasyon na humahad lang sa level ng ating understanding, pagkakaintindi. Ganon din naman ang gusto ng ating Ama na Panginoon or ang Diyos na gustong sabihin sa atin. Pero walang nakikinig kasi eh. Laging ang ginagawa, ang hilig-hilig natin ng shaming na yun, yung kung may napansin tayong
hindi natin gusto kasi may sarili tayong pananaw, hindi naaakma sa ating pananaw, or hindi natin gusto, lalo sa pag ano natin sa pride and ego natin, doon makakapagsabi po tayo ng ganun. Kaya napapatulan po natin yung bata. Instead, advising in a way of maturity. Well, may part din naman doon na baka hindi nila in-explain sa bata na wala kasi kaming makakatulong dito sa bahay. Kaya gusto naming kunin ka. At least makakatulong sa amin. Kasi kahit sa pagiging katulong naman, di ba? Binabayaran mo yon service niya. Kahit sa business naman, kung ikaw yung owner mo, ikaw yung mismo yung owner, I mean, bibigyan mo, ipapamper mo din naman sarili mo, di ba? Sa hirap na dinanas mo, or at least bigyan mo ng time. Pakiinin mo ng mahal ng isang restaurant, or mag-travel, mamasyal sa isang lugar para makapag-relax. Pero ang hilig po kasi natin mag-control, yun. Yung unending cycle din. Pansinin niyo po yung mga comment natin, minsan controlling. Akala natin nakakatulong, akala natin nakaka-advise. Pero maganda rin naman magbasa, makinig ng ganun na controlling something, or maka-encounter ng ganun. Mapapalaya mo din sarili mo. Mabibigyan mo ng lessons kung observant or vigilant ang isang tao. Yung kung anong gawin nila sa'yo, kasi alam mo namang ginagawa nila sa'yo is controlling, giving fear to you. Giving fear to person is a kind of control also. Giving doubt to a person is a controlling part also. Blaming someone or comparing someone through a negative way is controlling someone also. But controlling and comparing, then advising, even though it's a negative way, but you have a point to bring a positive to them, explain it well. Kasi pag hindi mo in-explain sa tao mismo pag hindi mo in-explain ng maigi, paano naman niya maintindihan kung yung level of understanding is hindi niya kayang intindihin? Lalo kung deaf and blind siya sa part ng kanyang ego and pride. That ego, super ego. Yung conscious niya, yung saloobin niya, is sarili niya mismo nilalabanan niya. Tapos ikaw pa mismo na gusto mong ma-advise, hindi mo explain further. Nagsabing ka lang ng parinig. Paano naman niya maintindihan yung parinig na yun? Nasaktan lang yung tao. Kasi mahilig din tayong magparinig lang. Kasi marami din naman ako narinig na parinig. Pero pag sanay ka na, pupunta dito, lalabas sa kabila. At darating yung understanding na meron yung point naman na mag-isip ka ng, sana nagtanong siya ng mabuti bago niya sinabi yun. Kung bakit ganun yung sinabi ko, bago niya. Kasi totoo naman yung, minsan dadaan sila sa social media mo, may nasabi ka, at lalo yung ganito yung content mo. Masaktuhan mo sila, tapos dumadaan ka lang, may sinasabi na sila. Pero paano kung ikaw yung taong hindi mo pinalakas ang yung saloobin, naging sensitive, kasi lalo din po, paano nga ba nagiging sensitive ang isang tao? Pansinin niyo po yung sarili niyo kung konting lang, advice, or sa tingin niyo parang kinukontrol kayo, or yung may part na ayon yung pakinggan kahit sa totoo lang okay lang, ikakaganda ng buhay mo, nasasaktan ka na, i-accept mo lang yun, mapapalaya mo ang saloobin mo, kakaibang kalayaan. Hanggang paulit-ulit mong puntahan yung, kung may post kang hindi mo nagustuhan, paulit-ulit mong basahin or pakinggan hanggang wala lang sa'yo yung post na yun, kung hindi mo kayang pakinggan sa ibang tao.
Pero, ingat-ingat din, may side effect yung papatayin mo yung ego at pride mo. Magiging wicked ka or masama na sa ibang tao na hindi mo na i-consider yung feelings nila. You have to balance din. Be vigilant and observant kung gagawin mo yan kasi may dark side din siya. Kaya nakakagawa yung isang tao or ibang tao ng isang krimen na hindi natin maintindihan. Kasi nakuha nga nila yung freedom ng kanilang ego or pride minsan. Kasi ma-pride din naman yung yung wicked persons or sabihin natin masasamang tao sa Tagalog. Pero hindi nila na-handle, na sobrahan sila, parang ganun. Balance lang talaga. So, ganun po ang napansin ko sa pagiging sensitive. Kasi syempre, dati akong ganun eh. Konti lang, kaya minsan nag-aaway din kami ng aking kapatid. Or napapakita mo yung irita mo sa isang tao. Pero ganun pa rin naman eh. Pag inayos mo yung sarili mo, at kahit anong gawin nila, meron pa rin naman yung sila mismo yung naiirita. Nababaliktad. So, hayaan mo na rin sila. So, ang i-workout mo is sarili mo. Tapos yung paano ka makikonnect sa ibang tao. Loving your own neighbor. Nandun na rin yun. Kasi iniisip mo, iniintindi mo na lahat may dahilan. Lahat, kaya nagiging ganun ang tao kasi may dahilan. Bakit nasasabi ng isang tao yun? Kasi may dahilan. Lahat may dahilan. Hanggang makuha mo yung maturity mo. Siyempre, meron pa rin naman yung okay lang din naman minsan maging immature. Kasi playing or acting like a kid is like an immature also naman. If that's the way you want it. Minsan darating naman sa point na parang bumabalik-balik ka. Pero meron yung mesmerizing naman din na, hoy, tignan mo, baka bumalik ka sa dati, parang ganun. Parang advice mo din yung sarili mo. Kawis mo na lang. Kaya, kung hindi mo nakukuha sa iba. Parang, ang ginagawa kasi natin ngayon is playing safe. Mostly. Pero, pag natry mo nang umalis sa playing safe na yun, yung going further, the unexpected part, like coming out from your comfort zone, maintindihan niyo po ako. Kaya niyo palang gawin yung hindi niyo nagagawa, yung maisip niyo na, wow, ang kala ko ang hirap-hirap. Pag na-conquer ko palang, dali. Siyempre, sa una, mahirap, di ba? Kasi sarili din kasi natin ang kalaban natin eh. Yung pride and ego natin. Yun ang nakakulong sa atin. Kaya, ang feeling natin is nakakulong. Pag nalabanan nyo na po yan, yung pride and ego, maintindihan nyo ako. Kasi kahit explain ko nang explain, yung kakaibang freedom na yan, kung hindi rin maintindihan, wala din. Mas maganda i-apply or i-practice nyo po. And mostly, true, nasa liblib na lugar, katutubo, or yung hindi masyadong nagstay sa city, yun yung medyo sensitive sa feelings. So, medyo pag mag-explain tayo sa kanila is tignan-tignan din po natin. At lalo sa ating mga mahihirap, di ba? Kahit nakatira tayo sa city. Kung tahimik tayo. Kasi pag yung hindi naman tahimik, nakuha na nila yung confidence nila doon. Yun lang, minsan, napapansin ko din naman kasi may kakilala kong madaldal, pero pag siya ang nasaktan, grabe. Yun, yung i-work natin yung pride and ego. So, sa tingin ko, nasabi ko naman na lahat. 20 minutes na pala. So, thank you for hearing. Comment down, please, kung anong tingin nyo din sa
ating pananalita, sa ating pagko-comment, or paano tayo magsabi sa iba, levels experience, ganun, sa aking topic. Pero ano kayang title ko dito? Sige. Siguro bakit kaya nagiging ka-level ng matanda yung bata? Ay, yun siguro. Wala akong maisip eh. Or level of pride in ego. Meron din po tayong level na ganun. Nandun na rin po sa topic ko na sinabi ko din, sa mga sinabi ko. Depende sa level ng ating understanding, yung pride in ego natin. Kung ikaw yung isang taong very understanding, considerate, wow, nandun ka na sa matured part. Yung kahit anong sabihin sa'yo na parinig, walang effect sa'yo. Sometimes meron pa rin naman kasi depende rin sa mood natin. Minsan naman, hindi naman lagi na may maganda ang tulog, di ba? Pag masama ang gising, ngayon, naapektuhan ang mood. Kung may nangyari, doon yung mood naapektuhan. Hindi lahat masaya, pero nagagawan din naman ng paraan, di ba? Yung nakakaalis ka din agad. Yun po ang meaning ng levels, sasabi nila, or nasa maturity part ka. Yung alam mo na di-depress na, stress ka na, anxiety ka, gagawa ka ng paraan para maalis yan. Gagawa ka ng solusyon. At sasabihin mo sa sarili, pagsasabihan mo minsan yung sarili mo, wag laging ganyan, mamaya isipin mo na lang, baka nangyari, or in bad mood ka ngayon, later on, okay ka na, parang ganun. So, ayan, kung meron din siguro tayong question, kung may kakilala tayong at least close to us, pwede nating pagtanungan at hingin ng advice or speculation or explanation kung bakit ganito ganyan ang isang bagay. Gawin nyo po. Kasi minsan ganun din naman ang ginagawa ko para malaman ko kung bakit ganito ganyan. Kahit sarili ko pong pamilya. Kahit yung masasabi nila sa akin is negative, marirealize mo din naman yung point na gusto mong puntuhin. Kung bakit ganyan ganito. Conscious. Let's be all parang intindihin natin ang isa't isa. Yung bashing nga bakit nagagawa din natin yun? Hindi lang din sa jealousy at greediness. May part din ang pride and ego po doon. May na panood ako or sa talking na English sa TikTok. Mostly na hindi natin napag-uusapan. Well, akala ko magpapaalam na ako may na-remember ako or naalala ko. Yung mga nag-English talking na, ang mostly daw na hindi na napag-uusapan ng tao is yung jealousy about yung bakit yung isang tao nakakayanan niya yung isang bagay na yung katulad ng struggles. Parang lahat ng kahit anong mangyari sa taong yun, parang nakakayanan niya. Kasi may narinig din kasi ako na kahit joke po yun, na bumibili kami ng pagkain, may nagsabi na mahal pag masayahin ang tao. What? Pero sa tingin ko joke naman yun. Pero pag i-realize mo, so may ganun nga na tao na kahit alam naman niya na mas marangya yung buhay niya kaysa sa taong to. Mas marami siyang pera kaysa sa taong to. Magiging jealous talaga siya. Dahil sa pride and ego niya na hindi niya mararanasan yun. Andito ako na nagkakandahira para maghanap ng pera, pero para sa taong to, parang ang dali-dali. Andito ako na, pero pag tinanggal natin yung energy na ganun, kahit po nahihirapan po tayo sa ating trabaho, matatanggal po natin yung kakaibang laziness na sinasabi nila.
Kasi bakit nagko-complain yung taong yun kung ang dami niyang pera sa comparing sa taong pinagsasabihin niya ng ano ba kasing tawag doon, pag-uuyam ba yun? Or sinishame? Etc. Ay, hindi ko alam. Basta ganun. Na kinukumpare niya sa sarili niya. Kinukumpara. Na hindi niya rin naintindihan kung bakit ganun. Kaya minsan nagagawa din niya ng mayaman na yun, pahirapan ang isang mahirap na tao. Kasi minsan baka akala ng mayaman na yun, parang ang dali-dali sa mahirap. Or hindi rin naghihirap sa work. Nasa tao lang din po kasi sa kanilang energy at understanding kung bakit ganun yung tao na parang lahat ng gawin ng isang tao is yung struggles is kaya niya. Parang yung story ko, nagsabay-sabay lahat na kaya ko. O yung ibang tao, kasi hindi lang ako nakaranas ng ganito, promise, siguro, I mean. Sa tingin ko marami, hindi lang ako. Yung parang walang nangyari na sa part na black magic, ayan. Or pagkukulang ganun. Parang walang nangyari. Parang nakalimutan niya. Tapos, pinatawad niya pa yung taong yun. Yung ibang tao, hindi naintindihan yung part na yun kung bakit kailangang patawarin. Kasi po, pag pinatawad mo yung tao, mapapakawalan mo din po ang sarili mo. Pagtandaan nyo, pag hindi kayo marunong magpatawad ng kapwa nyo, ayun, lagi ko din namang sinasabi po to na forgive your fellow. Napagtandaan nyo po, paulit-ulit nyo pong sabihin yung kwento, pero pati yung sakit. Nakukwento nyo. Excuse me. Yung part na parang hindi mo na napakawalan ng sarili mo sa damdamin na yun. Kasi pwede mo naman ikwento ng wala na yung damdamin. Yung sakit. Parang yung you can forgive but you cannot forget. Pwede mo siyang patawarin pero hindi mo nakalimutan yung nangyari. Kasi paano mo naman makakalimutan yung nangyari na yun? Paano mo naman makukuha ang lessons? Kailangan mo din naman bigyan ng boundaries and limitations kasi mamaya gagawin niya ulit. Na napatawan mo lang yung nangyari. Yun, yung jealousy sa sa struggle. Parang totoo din yun. Pati doon, nagje-jealous sila. So weird. Weird ang mundo. Hindi lang sa materialistic world din pala. Sa spirituality. May mga part na nasasabi mo tapos hindi rin nila naintindihan. Dahil sa hindi nila naintindihan, gagawa na sila ng paraan para magulo yun. At kaysa intindihin at i-apply din sa kanilang sarili. Gagawa sila ng paraan na sirain or gagawa silang paraan para sirain ka, ganun. So weird. So ang daming forms ng jealousy din. So ayan, hanggang doon siguro. So I hope may natutunan kayo. Minsan, oo nga, hindi nangyayari sa materialistic world, may connection din sa spirituality. Kaya ganun ang isang tao. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share so I got my next videos.